Si Xian ay isang 30 taong gulang na nerd na ginugol ang buong buhay niya sa pangangarap tungkol sa mahika. Ngunit nakalulungkot, nabuhay siya sa nakakabagot na totoong mundo kung saan tinatrato siya ng lahat na parang weirdo dahil sa naniniwala siyang maaaring mayroong mahika. Ngunit, nagbago ang lahat nang bigla siyang mamatay dahil sa atake sa puso, at muli siyang magkatawang tao sa isang mundo na may napakalakas na mahika. Nagsimula ang lahat sa isang payapang nayon na napapalibutan ng luntiang halaman kung saan isang batang babae na nagngangalang Marie ang matyagang naghihintay sa pag-uwi ng kanyang mga magulang mula sa isang paglalakbay. Nang makita niya na silang papalapit, tumakbo siya palapit ng may malaking ngiti at masaya silang sinalubong. Gayunpaman, hindi nag-iisa ang kanyang mga magulang sa pagbalik, pagkat dala nila mula sa kanilang paglalakbay ang isang sanggol na lalaki. Ipinakilala ng ina ni Marie na si Emma ang bagong silang na sanggol bilang kanyang nakababatang kapatid na si Xian. Tuwang-tuwa si Marie na sa wakas ay nagkaroon na siya ng nakababatang kapatid, at agad niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng 3 taon, makikita na naglalaro sina Marie at Xian sa tabing ilog ng habulan. Mas mabilis si Marie, kaya nahihirapan si Xian na makahabol sa kanya. Habang naglalaro sila, umuwi ang kanilang ama na si Wayne. Agad na tumakbo si Marie upang salubungin siya, at mainit niya itong tinanggap. Hindi nagtagal ay sumama rin sa kanila si Xian. Sinabi ni Wayne kay Xian na mukhang maaasahan siya gaya ng dati. Gayunpaman, naniniwala si Xian na dapat kay Marie na lang mapunta ang mga papuri dahil siya ang nakikita niyang maaasahan. Sandaling ipinagmalaki ni Marie nang marinig iyon, ngunit nang mas maingat niya itong pag-isipan, napagtanto niya na si Xian pala ang may pananagutan. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makita siyang medyo parang bata, dahil madalas niya itong mahuli na nagpapanggap na isang superhero. Nang gabing iyon, habang kumakain, naglakas loob si Xian na magtanong sa kanyang ama ng isang mahalagang tanong. Tinanong niya kung talagang may mga halimaw. Sinabi sa kanya ni Wayne na mayroon nga. Sa katunayan, iyon mismo ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ang mga bata na umalis ng nayon ng mag-isa. Nagtanong muli si Xian, gusto niyang malaman kung mayroong mahika sa mundong ito. Pinag-isipan ito ni Wayne bago sumagot. Aniya, ngayon lamang niya narinig ang salitang mahika. Kahit pa siya ang itinuturing na isa sa pinakamatalinong tao sa nayon, naniniwala siyang sadyang walang mahika. Nadismaya si Xian nang marinig niya ang sagot na iyon. Pagkatapos ng araw na iyon, tuluyan na siyang tumigil sa pagbabanggit patungkol sa mahika. 3 taon na ang lumipas mula noon, at si Marie ay mas matanda na ngayon at ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa pagsasanay ng paggamit ng espada. Isang araw, tinanong siya ni Xian kung bakit siya nag-eensayo ng husto araw-araw. Ipinaliwanag ni Marie na gusto niyang maging sapat na malakas upang protektahan ang kanilang pamilya kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Nang marinig iyon ni Xian, napagtanto niya kung gaano talaga kamaalalahanin at kamaaasahan ang kanyang ate. Habang nagsisimulang lumubog ang araw, patuloy pa rin sa pagsasanay si Marie ng parehong teknik sa paggamit ng espada. Malapit lang si Rose at pinapanood ang kanyang pagsasanay. Itinuro niya na inuulit-ulit ni Marie ang parehong galaw sa nakalipas na 3 oras. Tinanong ni Marie si Rose kung gusto nitong makipag-sparring sa kanya, ngunit mabilis na tumanggi si Rose. Pagod na pagod siya matapos gugulin ng buong araw sa pagtulong sa kanyang lolo sa paggawaan nito. Tinanong ni Rose kung nasaan si Xian. Nang ipaliwanag ni Marie na nasa loob na naman ito para mag-aral, sinabi ni Rose na kahit na magkapatid sila ay lubos na magkasalungat. Hindi iyon ikinatwira ni Marie. Sa katunayan, labis niyang pinaghihinalaan ang mga pag-aaral ni Xian dahil umaasa pa rin itong mapatunayan na mayroon talagang mahika. Bigla, may kakaibang nangyari. Ang kalapit na lawa ay nagsimulang magliwanag sa isang mahiwagang liwanag. Parehong nagtitigan sina Marie at Rose sa gulat. Kinabukasan, dinala ni Marie si Xian sa lawa. Naguguluhan si Xian kung bakit niya siya dinala doon. Gayunpaman, habang nakaupo sila sa tabi ng tubig, muling nagliwanag ang lawa. Tuwang-tuwa si Xian. Hindi pa siya nakakabasa ng ganito, ni hindi pa siya nakakita ng katulad nito noon. Ipinaliwanag ni Marie na noong una niyang natuklasan ang kumikinang na mga ilaw, agad niyang dinala ang kanilang mga magulang para makita ang mga ito. Kakatwa, wala sa kanila ang nakakita ng kahit ano. Dahil dito, napaisip si Xian kung mga bata lang ba ang nakakakita ng mga ilaw. Umiling si Marie at ipinaliwanag na may mga batang kasing edad nila na hindi rin nakakakita ng mga ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Xian kung ang mga mahiwagang ilaw na ito ay maaaring ang mahika na minsan niyang nabanggit. Nagulat si Xian na naaalala pa rin niya ang pag-uusap na iyon pagkatapos ng maraming taon. Ngumiti si Marie at inamin na masaya rin siya nang makitang nasa sabik si Xian. Kinabukasan, mabilis na natapos ng magkapatid ang almusal at tumungo sa lawa dala ang ilang balde. Nagtanong si Marie kung bakit nila dinala ang mga balde dahil ang mga kumikinang na ilaw ay hindi lumilitaw hanggang gabi. Ipinaliwanag ni Xian na bago nila maunawaan ang mga ilaw, kailangan muna nilang siyasatin ang mismong lawa. Sinabi niya na pupunuin nila ng tubig ang 3 balde sa lawa.
Ang isang balde ay maglalaman ng buhangin mula sa ilalim ng lawa, ang isa naman ay maglalaman ng mga halaman sa lawa, at ang huli ay maglalaman naman ng mga isda. Walang ideya si Marie kung paano yun makakatulong, ngunit nagtiwala siya kay Xian at nagpas siyang sumang-ayon sa plano nito. Matapos kolektahin ang buhangin at mga halaman, gumamit sila ng pamingwit upang makahuli ng isda para sa huling balde. Medyo natagalan, pero nagtagumpay sila kalaunan. Sa sandaling iyon, dumating si Rose at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Ito ang unang maayos na pagkikita nila ni Xian, kaya nagpakilala ito. Pagkatapos ng pagpapakilala, tinanong ni Rose kung bakit sila gumugugol ng napakaraming oras sa lawa. Ipinaliwanag ni Xian na nagsasagawa sila ng isang eksperimento upang matuto ng higit pa tungkol sa mahiwagang kumikinang na mga ilaw. Nang banggitin ni Rose na nakikita rin niya ang mga ilaw, agad na naging interesado si Xian. Tinanong niya kung may alam ba siya tungkol sa kanila. Sa kasamaang palad, wala siyang alam. Sinabi ni Rose na nasisiyahan lang siya sa panonood sa kanila dahil magaganda sila. Habang sumasapit ang gabi, ang mga kumikinang na bola ng liwanag ay muling nagsimulang lumitaw mula sa lawa. Gayunpaman, wala sa mga balde ang nagbibigay ng anumang liwanag. Sinubukan ni Xian na muling likhain ang kapaligiran ng lawa ng mas malapit hanggat maaari, ngunit walang nangyari. Nabigo ang una niyang eksperimento, dahil wala nang mas magandang ideya, nagpa siya si Xian na direktang siyasatin ang lawa, hinubad niya ang kanyang suot at naghanda na lamusong sa tubig. Hindi pinayagang umalis ng mag-isa ni Marie ang kanyang nakababatang kapatid, kaya hinubad din niya ang kanyang mga damit panlabas at sumama dito, magkasama silang lamusong sa lawa. Napapalibutan ng hindi mabilang na lumulutang na mga ilaw, sinubukan ni Xian na tumingin sa ilalim ng tubig, ngunit masyadong malabo para makakita ng malinaw. Gayunpaman, hindi naman lubusang walang silbi ang imbestigasyon. Batay sa kanyang naobserbahan, natuklasan niya na ang mga ilaw ay malamang nakonektado sa isang nabubuhay na nilalang sa ilalim ng tubig. Posibleng isang isda o isang katulad nito. Hindi pa rin niya alam kung ano ang eksaktong sanhi ng mga ito, ngunit natutuwa siyang may nagawa ng ilang pagunlad. Pagkatapos umalis sa lawa at magbihis muli, nagpasalamat si Xian kay Marie sa pagtulong sa kanya. Ngumiti lang si Marie at sinabihan siyang huwag nang magpasalamat pagkat natural na ang pagtutulungan ng bawat pamilya. Nang sandaling iyon, tinawag sila ni Rose. Tuwang-tuwa niyang ibinahagi na nakahuli siya ng isang babaeng isda na kapareho ng uri ng nahuli nila kanina. Ikinagulat ito ng lahat dahil tila napakabihira ng mga babaeng isda. Inilagay nilang tatlo ang babaeng isda sa balde sa tabi ng lalaking isda. Halos kaagad, nagsimulang lumitaw ang mga kumikinang na bola ng liwanag sa loob ng balde. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na ni Xian ang katotohanan. Ang mga ilaw ay nalilikha bilang bahagi ng panliligaw sa pagitan ng lalaki at babaeng isda. Walang ideya si Marie kung ano ang ibig sabihin ng panliligaw, kaya ipinaliwanag ni Rose na ito ang paraan kung paano nagkakagusto ang mga lalaki at babaeng hayop sa isa't isa bago ikasal. Matapos marinig ang paliwanag na iyon, biglang nakaisip si Marie ng kakaibang ideya. Dahil sa labis niyang paghanga kay Xian, ipinahayag niya na gusto niya itong pakasalan balang araw. Kinabukasan, nalulungkot si Marie dahil pinagalitan siya ng kanilang ina sa pagsasabi ng ganoong bagay. Naintindihan ni Xian kung bakit ganoon ang reaksyon ng kanilang ina. Malumanay niyang ipinaliwanag na hindi maaaring magpakasal ang magkapatid, kaya ang pinakamagandang magagawa nila ay manatiling malapit at suportahan ang isa't isa bilang pamilya. Naging emosyonal si Marie matapos marinig iyon at niyakap siya. Habang nagyayakapan sila, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nagliwanag ang katawan ni Xian, na labis nilang ikinagulat. Agad na napaisip si Xian kung ano ang maaaring sanhi nito. Napagtanto niya na ang liwanag ay kahawig ng mga mahiwagang ilaw mula sa lawa. Nagteorya siya na may isang uri ng mahiwagang enerhiya ang pumasok sa kanyang katawan nang siya ay lamusong sa tubig. Sa sandaling iyon, narating ni Xian ang isang kapanapanabik na konklusyon. Ang mahika ay umiiral na sa mundo noon pa man. Ngunit hindi pa ito natutuklasan o nauunawaan ng maayos noon. Puno ng pananabik. Sinimulang abangan ni Xian ang hindi kapani-paniwalang paglalakbay na naghihintay sa kanya at ang mga misteryong matutuklasan niya sa hinaharap. Ang eksena ay bumalik sa nakaraang buhay ni Xian, kung saan binibilang niya ang mga segundo hanggang hating gabi. Malapit na siyang magtatlumpung taong gulang at sabik na naghihintay sa pagdating ng sandaling iyon. Pagsapit ng hating gabi, ipinagdiriwang niya ang kanyang bagong edad. Masaya siya dahil nakabasa na siya ng ilang libro na nagsasabing ang sinumang mananatiling birhen hanggang 30 ay magkakaroon ng mahiwagang kapangyarihan. Nang hindi nag-aksaya ng oras, agad siyang sumubok na gumamit ng mga spell. Gayunpaman, walang nangyari. Paulit-ulit niyang sinubukan, ngunit wala pa ring epekto. Dahil sa depresyon, umupo siya sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Napagtanto niyang walang saysay ang pananatiling birhen ng mahabang panahon. Nang sandaling iyon,
Tumayo siya at nagpas siyang matulog upang magising ng maaga para sa kanyang trabahong walang patutunguhan, ngunit bago pa niya magawa iyon, bigla siyang inatake sa puso at ilang segundo na lang ay mamamatay na siya. Habang kumukupas ang kanyang buhay, nagbabalik tanaw ang kanyang mga alaala, naaalala niya kung paano, noong bata pa siya, noon pa man ay gusto na niyang mamuhay sa isang mundong mayroong mahika, inamin din niya na alam niyang malayong mangyari ang kwento tungkol sa pagkakaroon ng mahika sa pamamagitan ng pagkabirhen. Ngunit sinubukan pa rin niya. Sa huli, napagtanto niyang walang saysay ang lahat, balik sa kasalukuyan, nakahiga si Shien sa kanyang kama habang iniisip ang mahiwagang enerhiyang nakita niya kanina. Hindi pa rin siya sigurado kung talagang may mahika sa mundong ito, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-eksperimento para malaman. Sinubukan niyang gumamit muli ng spell, ngunit tulad ng dati, walang nangyari. Medyo nalungkot siya dahil dito. Maya-maya, pumasok si Marie sa kwarto niya para tawagin siya para sa hapunan. Niyaya siya ni Shien na pumasok dahil may gusto siyang subukan. Naupo si Marie sa kama niya. Biglang umamin si Shien ng kanyang pagmamahal para kay Marie, at gaya ng inaasahan niya, pinaganya nito ang kanyang mahiwagang enerhiya. Nagalit si Marie, napagtanto niyang tinatrato siya ni Shien na parang bahagi ng isang eksperimento. Ngunit sinabi ni Shien sa kanya na seryoso talaga siya nang sabihin niyang mahal niya ito. Namula si Marie nang marinig ito, nagsimulang mag-isip ng mas mabuti si Shien at napagtanto ang isang mahalagang bagay. Kapag nagpapahayag siya ng matinding emosyon tulad ng pag-ibig, mas nagiging mulat siya sa mga ito. Kapag sabay niyang pinagtuunan ng pansin ang mga emosyong iyon, nagagawa niyang makalikha ng kumikinang na mahiwagang enerhiya. Pareho silang natuwa nang kumpirmahin nila ang natuklasang ito. Napagpasyahan ni Shien na naitatag na niya ang pagkakaroon ng mahika sa mundong ito. Isang buwan matapos matuklasan ang estadong ito, mas marami pang natutunan si Shien tungkol dito. Natuklasan niya na may limitasyon kung gaano karaming beses siya maaaring pumasok sa mahiwagang estadong ito. Kapag naabot na niya ang limitasyong iyon, papasok siya sa isang mahina at pagod na kondisyon at mawawalan ng motibasyon. Gayunpaman, natutunan din niya na kung lubusan niyang gagamitin ang kanyang mahiwagang enerhiya at hihintayin itong mag-recharge, tataas ang kanyang kabuuang kapasidad. Kahit na may ganitong kaalaman, nabigo pa rin si Shien, pagkat hindi niya kayang lumikha ng enerhiyang kumikinang na parang ilaw na nililikha ng mga isda na nakita niya sa lawa. Ang katotohanang kayang gawin ito ng isang isda ay lalong nagpapalala sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng isa pang ideya, sinubukan niyang pagsamahin ang emosyon at lowika. Ibinuhos niya ang kanyang enerhiya sa kanyang kamao at talagang gumana ito, nagliliwanag ang kanyang kamao. Sa sobrang tuwa, sinubukan niyang suntukin ang pader, ngunit agad niyang nasugatan ang kanyang sarili. Napagtanto niya na ang liwanag ay walang tunay na pisikal na puwersa, kundi enerhiya lamang, at hindi mapanirang kapangyarihan. Gayunpaman, masaya siya na nagawa niyang lumikha ng liwanag. Pinangalanan niya ang teknik na ito na mahiwagang pagtitipon dahil kakailanganin ito ng wastong pangalan kalaunan. Patuloy na nagsasanay si Shien sa pangangalap ng mahika, hanggang ng hapon na iyon tinawag siya ni Wayne, gayon din si Marie at si Rose. Gusto niya silang bigyan ng leksyon sa paggamit ng espada. Matagal nang nagsasanay si Marie ng mag-isa, ngunit naniniwala si Wayne na panahon na para isama rin sina Rose at Shien. Ayaw ni Shien ang pagsasanay sa paggamit ng espada, at mas gusto niyang ituon ang kanyang oras sa mahika. Sinubukan niyang iwasan ito, ngunit nagpumilit pa rin si Wayne. Ipinaliwanag niya na ang mundo sa labas ng nayon ay puno ng mga halimaw, kaya kailangan nilang matutunan kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili. Nang simulan ng pagsasanay, mas mahina ang ipinakita ni Shien kaysa sa inaasahan ni Wayne. Samantala, nagpakita naman ng kaunting potensyal si Rose, kaya binigyang pansin ni Wayne ang kanyang pag-unlad. Sunod, oras na para sa sparring test ni Marie. Nagsimula ang laban at kumilos si Marie sa napakabilis na bilis, sinusubukang maglansad ng mabilis na atake, mabilis siyang nagpalit ng direksyon at sinubukang magpakawala ng pag-atake. Ngunit naabutan siya ni Wayne at tinamaan sa ulo, na siyang tumapos sa laban. Humanga si Wayne sa mabilis na pag-unlad ni Marie at sinabihan siyang magpatuloy lamang ng seryoso sa pagsasanay. Maya-maya, makikita si Shien na nag-iisa, nagsasanay pa rin sa pagtitipon ng mahika. Sinubukan niyang pahabain ito, ngunit naubusan siya ng enerhiya bago pa niya ito maintindihan. Sa sandaling iyon, pumasok si Wayne sa kanyang silid at sinabi sa kanya na pupunta sila sa Istria. Tinanong niya kung gustong sumama ni Shien, kaya't natuwa si Shien at agad na pumayag. Ang Istria ay isang bayan sa rehiyon kung saan sila nakatira, kaya ang buong pamilya ay sumakay sa isang karwahe papunta doon. Pagdating nila sa bayan, nagsimula ng mag-asikaso sina Shien at ang iba pa. Mabilis na nainip si Shien at gustong mag-explore, ngunit sinabi sa kanya ni Wayne na masyado pa siyang bata. Tinanggap muna ito ni Shien, ngunit nagpasya siya na kapag tumanda na siya babalik siya sa Istria at tutuklasin ito ng mag-isa. Kalaunan, nakarating sila sa isang tindahan ng armas kung saan nila nakilala si Grast,
isa sa mga matagal ng kaibigan ni Wayne at isang bihasang panday sa bayan. Hiniling sa kanya ni Wayne na gumawa ng espada para kay Marie, natanggap ni Marie ang espada at agad niya itong minahal pagkatapos niya itong suriin. Habang pauwi, nakaramdam ng kalungkutan si Marie dahil wala man lang natanggap si Xian, ngunit sinabihan siya ni Xian na huwag mag-alala dahil regalo ito sa kanya ng kanilang ama para sa kanyang kaarawan. Katapos nun, napansin ni Xian ang isang kakaibang tindahan sa malapit at tinanong si Wayne tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Wayne na hindi niya kailangang malaman ang lugar na iyon. Humingi ng paumanhin si Xian sa pagiging masyadong mausisa, ngunit malinaw niyang natatandaan ang karatula, nakasaad doon na isa itong tindahan ng mga engkanto, at natagpuan niya itong medyo nakakaintriga. Pag-uwi nila, isang grupo ng mga lalaking nakahod ang dumating sa kanilang bahay upang balaan si Wayne patungkol sa mga goblin na namataan malapit sa kanilang nayon. Narinig ito ni Xian at natuwa, iniisip na sa wakas ay makakakuha na siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa mahika mula sa mga goblin. Gayunpaman, mabilis niyang napansin ang tensyonadong kapaligiran, na nagpaisip sa kanya na ang mga goblin ay hindi mahihinang halimaw sa mundong ito. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Wayne ng karagdagang impormasyon na mayroon lamang 2 goblin, kaya dapat ay maayos na ang sitwasyon. Umalis siya kasama ang kanyang pangkat upang asikasuhin sila, ngunit bago umalis, tinapak niya si Xian sa ulo at sinabihan itong panatilihing ligtas ang lahat. Umakyat sina Xian, Marie, Rose, at ang mga taga-nayon sa itaas at gumawa ng barikada upang protektahan ang kanilang sarili kung sakaling may makapasok na goblin. Naghintay sila ng ilang sandali, iniisip na magiging maayos ang lahat, ngunit biglang may lumitaw na goblin sa loob ng kanilang bakuran at nakapasok rin ito ng mansyon. Narinig ito ng lahat habang paakyat sa hagdan, kaya't sinubukan nilang manahimik para hindi sila mapansin nito. Gayunpaman, biglang pumasok ang duwende sa pinto, na ikinatakot ng lahat, sinubukan silang protektahan ni Emma, ngunit sa sobrang takot ay natamba siya. Pinagmasdan ni Xian ang goblin ng mabuti at napagtanto niyang may tiwala ito sa sarili dahil alam nito kung gaano ito kalakas. Humakbang si Marie pasulong dala ang kanyang espada, handang lumaban, ngunit madali itong natamba ng goblin, kaya't naiwan si Marie na naninigas sa takot. Lumapit ang goblin at sinubukang atakihin siya, ngunit sa huling segundo, tumalon si Emma para protektahan siya ngunit nasugatan. Nang makita ito ni Xian, napagtanto niyang lahat sila ay mamamatay kung walang kikilos, agad siyang sumugod at hinawakan ang braso ng goblin. Habang ginagawa ito, napansin niya na ang goblin ay may parehong uri ng mahiwagang enerhiya na taglay niya. Nagbigay ito sa kanya ng ideya, itinoon niya ang kanyang nakalap na mahika sa braso ng goblin, sinunog ito at nagdulot ng pinsala, pagkatapos ay itinoon niya ang mahika sa ulo nito, pinigilan ito ng sapat na katagalan upang matalo ito. Gulat na gulat ang lahat sa kanya dahil lagi nilang iniisip na si Xian ang pinakamahina sa pamilya. Lumapit si Rose at nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanila. Gayunpaman, may mas malaking problema. Malakas pa rin ang pagdurugo ng sugat ni Emma. Inihiga muna nila ito sa kama, ngunit hindi alam ni Xian ang kailangan niyang gawin. Sa sandaling iyon, naalala niya mula sa kanyang nakaraang buhay ang isang pamamaraang medikal na napanood niya sa TV. Napagtanto niya na ang pagtatahi sa sugat ang pinakamahusay na paraan upang matigil ang pagdurugo. Hiniling niya kay Leia, isang taga-nayon na marunong manahi, na tulungan siyang tahiin ang sugat ni Emma. Wala pang natutuklasang paraan ng pagtatahi sa mundong ito, kaya nagatubili si Leia. Nag-aalala siya na magdudulot lamang ito ng mas matinding sakit, ngunit ipinaalala sa kanya ni Xian na ito ay isang sitwasyon ng buhay at kamatayan, dahilan kaya't wala itong nagawa kundi ang pumayag. Sinunod ni Leia ang mga tagubili ni Xian, kaya't sa huli, nailigtas nila ang buhay ni Emma. Bumalik si Wayne pagkaraan ng ilang sandali, kaya't nakaramdam na ng ginhawa ang lahat. Nagawa niyang talunin ng iba pang goblin, ngunit nakakita sila ng mga palatandaan na hindi lamang 2 ang mga goblin, kaya naman kaagad na silang bumalik. Ilan sa mga lalaki ay nasugatan, ngunit walang namatay, at bumalik ang kapayapaan sa nayon. Kalaunan, kinausap ni Wayne si Xian at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa pananahi sa murang edad. Ayaw ibunyag ni Xian ang kanyang nakaraang buhay, kaya sinabi na lamang niya na kahit papaano ay may alam raw siya sa pananahi. Katapos, nagtanong si Wayne tungkol sa mga bakas ng paso sa goblin at kung ito ba ay mahika, nabigla si Xian nang marinig niyang muling sinabi ng kanyang ama ang salitang mahika. Nagsalita rin si Marie at sinabi kay Wayne na matagal nang nagsasaliksik si Xian tungkol sa mahika. Nang marinig ito, sinabihan ni Wayne si Xian na itigil agad ang kanyang pananaliksik. Ipinaliwanag niya na kung malalaman ng mga tao na mayroong ganitong kapangyarihan, maaari itong magdulot ng malubhang panganib sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Xian, sinabi niyang hindi siya titigil, dahil kahit mapanganib ito, magiging miserable siya kung susuko na lamang siya. Sinabi pa niya kay Wayne na maaari siya nitong itakwil kung magdudulot siya ng labis na gulo.
Nakita ni Wayne kung gaano siya kadeterminado, kaya naman sa huli ay pumayag siyang ipagpatuloy nito ang kanyang ninanais gawin. Gayunpaman, nagtakda siya ng isang kondisyon, dapat iulat ni Xian sa kanya ang lahat ng kanyang natuklasan. Lumipat sila sa hardin para masubukan ni Xian ang isang bagay gamit ang kanyang mahika, nagsindi si Wayne ng panggatong at pinanood si Xian habang ginagamit ang kanyang kakayahan at itinulak ang kanyang kamay diretso sa apoy, nagliwanag ang apoy at naging asul bago tuluyang magliyab ang kanyang kamay. Mabuti na lang at walang pag-aalinlangang kumuha si Wayne ng isang balde ng tubig at inilapag ito. Tinitigan siya ni Marie na parang nababaliw na. Ipinaliwanag ni Xian na gusto niyang makita kung ano ang mangyayari kapag ang mahika ay nakikipag-ugnayan sa isang malakas na natural na pinagmumulan ng enerhiya tulad ng init. At ang resulta ay ang nagliliyab na asul na apoy. Inamin ni Wayne na ang kanyang nakita ay higit pa sa sapat upang makumbinsi siyang nagsasabi ng totoo ang kanyang anak. Kinabukasan, bumalik na si Xian sa hardin, handang muling mag-eksperimento. Hiniling niya kay Wayne na pigilan siya sa oras na magliyab muli ang kanyang kamay, sa kanya ito ibinaba sa apoy. Nang magliyab muli ito, agad itong pinigilan ni Wayne, at pinag-aralan ni Xian ang resulta. Walang pagbabago sa temperatura, at wala ring pagbabago sa kulay ng apoy, napagpasyahan niyang kailangan pang palakasin ng apoy, kaya't nilakasan nila ito, at patuloy na sinubukan, ngunit wala pa ring nagbago. Ginugol niya ang natitirang oras ng sesyon sa unti-unting pagsasaayos ng kanyang enerhiya hanggang sa sumuko na ang kanyang katawan. Habang nagpapahinga, dumating si Rose at agad na naunawaan ang kanyang ginagawa, kinumpirma ito ni Xian, at binanggit na si Wayne ngayon ay aktibo ng tumutulong sa kanyang mga eksperimento. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Rose sa sinabi nito matapos niyang patayin ang halimaw. Sinabi nito sa kanya na wala siyang dapat ipagpasalamat. Tinanong niya kung nasaan si Marie, at lumalabas na abala ito sa pagsasanay ng mag-isa at may matinding intensidad. Sinabi ni Rose kay Xian na hindi sapat ang paghihintay lamang kay Marie at ang talagang kailangan nito ay ang taong nandyan para sa kanya. Kalaunan, silang apat ay naupo ng magkakasama at ipinaliwanag ni Xian ang kanyang natutunan. Ang mas mataas na init ay nagpapalakas sa mahiwagang apoy, at ang mahiwagang enerhiya ay kumikilos na parang isang nasusunog na sangkap, bagaman wala pa rin itong tunay na praktikal na gamit sa ngayon. Itinuro ni Wayne na mahirap ng kontrolin ng apoy. Sinabi ni Xian na kung matututunan niyang ilayo ang mga kumikinang na orb sa kanyang kamay tulad ng ginagawa ng mga isda, dapat ay kaya niya itong kontrolin. Tahimik na sinabi ni Marie na kayanan niya iyon, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at pinakawalan ng ilang orb sa hangin. Tila nabigla si Xian nang makita ito, natutunan ito ni Marie sa pamamagitan ng panonood sa kanya, kaya rin naman ito ni Rose, kaya sinubukan ito mismo ni Xian at nagawa ito matapos ang kaunting gabay mula kay Marie. Bumalik sila sa labas at kinuha ni Xian ang isang maliit na kagamitan sa paglikha ng apoy, itinoon niya ang kanyang mahika sa maliit na kislap na nalilikha nito, at isang napakalaking bolang apoy ang biglang sumiklab at sumabog sa hangin sa itaas nila. Nagulat ang lahat. Nagsisimulang makaramdam ng labis na tuwa si Xian dahil sa wakas ay naging totoo na ang mahika na kanyang hinahangad sa loob ng 30 taon. Natagpuan niya si Marie ilang sandali matapos makipag-sparring kay Wayne, dahil sa pagod at bendahe sa mga kamay. Napagdesisyonan ni Wayne na sapat na ang kanilang nagawa at tinapos na ang laban. Pero ayaw tumigil ni Marie. Ipinaalala niya sa kanya na minsan niyang sinabi na mas malakas ang pagsasanay. Sinabi niya rito na kahit ang pagsasanay ay may hangganan at naabot na niya ito, pumayag si Xian at iminungkahing magpahinga muna siya, ngunit hindi niya pinansin ang dalawa. Binigyan si Xian ng malamig na tingin, at umalis nang walang sinabi. Kalaunan ay sinabi ni Xian kay Wayne na gusto niyang makahanap ng pinagmumulan ng kuryente sa mundong ito, na inilarawan ito bilang isang bagay na katulad ng kidlat. Naalala ni Wayne na binanggit ni Grast ang isang mas mahinang uri ng kidlat sa kung saan at iminungkahi na pumunta sila sa lungsod ng Istria upang alamin. Pinuntahan ni Xian si Marie upang imbitahan, ngunit hindi inaasahang sinabi nito na ayaw niyang sumama. Inilabas niya si Xian sa kanyang kwarto at bumalik sa loob, nakatitig sa mga benda sa kanyang mga kamay. Dumating sina Xian at Wayne sa tindahan ni Grast, at sinabi niya sa kanila na malamang na iniisip nila ang lightning ore, ngunit nagbabala na ito ay mapanganib at mahirap dalhin, kaya karaniwang iniiwan ito ng mga mangangalakal kung saan nila ito matatagpuan. Iniisip ni Xian ang mga materyales na maaaring mag-insulate ng kuryente, kaya nagtanong siya tungkol sa salamin, na inilarawan ito bilang transparent at parang kristal. Nakilala ito ng panday, tinawag itong kristal na papel, at inilabas ang isang piraso na itinago niya dahil sa hitsura nito. Hiniling ni Xian na hawakan ito at agad siyang nabighani, sigurado siyang ito ang matagal na niyang hinahanap, kaya sinabi niyang kailangan niya ng mas malaking piraso, at sinabi ni Wayne bibilhin nila ito nang hindi nagtatanong ng presyo. Pag-uwi,
Sinubukan ni Xian ang kanyang mahika malapit sa metal na kidlat at isang matalas at malakas na kislap ang sumabog. Inisip ni Wayne na nabigo ito kaya't sinubukan niyang palakasin ang loob nito. Tumawa si Xian at sinabing ito ay isang tagumpay. Ang mahika ay hindi lamang tumutugon sa kapaligiran nito. Ginagaya nito ang anumang penomenong nahawakan nito. Ang init ang dahilan kung bakit ito kumikilos na parang apoy, at ang metal naman ang dahilan kung bakit ito kumikilos na parang kuryente. Gumugol siya ng oras mag-isa. Pagkatapos, pinag-isipan niya kung paano siya huhubog ng kuryente na kaya niyang ilabas, napagtanto niyang masyado siyang naging matigas, masyadong nakapokus sa panggagaya sa ginawa ng isda, inayos niya ang kanyang pamamaraan, at halos agad itong gumana. Pinuntahan niya si Marie para sabihin, ngunit walang tao sa kwarto nito, nakita niya ang mga bendang iniwan nito sa kama at hinanap ito sa lawa, nagsasanay mag-isa sa dilim, tinanong niya kung bakit ito pumunta, pagkatapos ay ikinwento niya ang lahat. Palagi niyang iniisip kung bakit tila hindi siya nito pinapansin o tinutulungan sa paraang tinulungan siya nito, naiinggit siya, dahil bilang nakatatandang kapatid nito, naniniwala siyang trabaho niya ang pagprotekta rito, kaya nga siya nagsasanay ng mabuti ng dahil doon. Ngunit nang dumating ang halimaw, wala na siyang magawa at mamamatay na sana siya kung wala ito, kaya't hindi niya matanggap na si Xian ang nagliligtas sa kanila imbes na siya. Mahinahong tinanong ni Xian kung kinamumuhian ba siya nito. Ngunit sinabi niya rito na hindi niya ito kailanman kamumuhian at mamahalin niya rin ito kahit ano pa ang mangyari. Pero hindi niya raw mapapatawad ang sarili niya, at naroon pa rin ang selos dahil nakikita niya ang sarili bilang mahina, at ang pagsasanay lamang ang tanging nagpaparamdam sa kanya na lumalakas na siya. Lumuhad si Xian at niyakap siya, pagkatapos ay sinabi sa kanya na kahit hindi niya maintindihan ang pinagdadaanan nito, narito pa rin siya, sa oras na kinakailangan siya nito. Katapos, humingi siya ng tawad at nangakong susuportahan siya palagi, dahil sa tensyon sa pagitan ng magkapatid, ibinalik ni Xian ang sarili sa kanyang trabaho. May namumuong bagong eksperimento si Xian, kaya't hindi na siya nag-aksaya ng oras upang simulan ito. Ang una niyang natuklasan ay kaya niyang itulak palabas ang kanyang mahiwagang enerhiya patungo sa isang malawak at manipis na bagay. Ang downside ay sa ganitong estado ng pagkalat, hindi nito kayang makipag-ugnayan sa mga natural na penomena tulad ng ginawa niya sa mga naunang eksperimento. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta sa kabilang direksyon. Sa halip na palawakin ang kanyang enerhiya, pinisil niya ito ng mahigpit at siksik, sa sandaling tinamaan niya ito gamit ang Fire Striker. Ang kanyang fire spell ay tumama ng mas malakas kaysa dati. Gamit ang momentum na iyon, itinutok niya ang isang malakas na enerhiya sa malapit na lightning ore. Natuto siyang hindi lamang maglabas ng kondensada ng mahiwagang enerhiya, kundi bigyan din ito ng isang partikular na hugis habang umaalis ito sa kanyang katawan. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya na patuloy na dumadaloy mula sa kanya patungo sa lightning ore. Ang ore ay tumugon sa pamamagitan ng isang marahas na pagdagsa ng kidlat na direktang pumutok sa kanya. Umatras siya mula sa eksperimento ng may tahimik na kasiyahan, dahil malapit na niya itong malutas, ang pumutol sa kanya ay si Grast, na dumating na bakas ang problema sa kanyang mukha, nakuha ng panday ang ilan sa mga mineral na kidlat gamit ang kaalamang ipinamana mula kay Xian, sa ideya na kumita mula rito. Pumasok siya at humingi ng tawad, kahit alam niyang kumilos siya nang walang pahintulot ni Xian, binaliwala lang ito ni Xian dahil wala naman siyang nakikitang problema, pero ang tunay na issue ay naging malinaw nang pumasok sila sa tindahan. Sinubukan ni Grast na ibenta ang ore bilang pinagmumulan ng liwanag, ngunit hindi ito mahuhulma at masyadong mapanganib para sa karamihan ng mga mamimili, kaya't wala pa ring patutunguhan ang mga ore. Bukod pa dun, naiwan na lang siya sa isang tambak ng hindi pa nabibiling ore na sumisitsit at pumuputok dahil sa statak na tunog buong araw, dahil sa pagrereklamo ng mga kapitbahay, binigyan si Grast ng 3 araw upang ayusin ito, tiningnan niya si Xian at nagmakaawa rito na humanap ng solusyon, nagpa siya si Xian na seryosohin ang kahilingan. Dumating sa kanya ang kasagutan nang makita niya ang nangyari nang magkalapit ang 2 piraso ng mineral, gumuhit sila ng arko ng kuryente sa pagitan nila, at ang liwanag mula sa arkong iyon ay matalas at matindi. Nakaisip siya ng ideya at sinabihan si Grast na tunawin ang mineral. Ginawa nga ito ni Grast, at tuluyang naglaho ang mga katangian ng kidlat sa sandaling dumampi ang init dito. Binaliktad ni Xian ang resulta sa kanyang isipan at mabilis na natuklasan ang dahilan. Ang init ay may kinukuha mula sa mineral, kaya lumapit siya sa pandayan at tumawag ng isang mahiwagang apoy na nagpasiklab dito gamit ang asol na apoy. Natigilan si Grast sa gulat, kaya binigyan ni Wayne si Xian ng hudyat na magpatuloy, at ipinaliwanag sa kanya ni Xian ang konsepto ng mahika sa simpleng mga salita. Tinanggap niya ito ng walang gaanong argumento matapos itong makita mismo ng kanyang mga mata, sa ilalim ng direksyon ni Xian. Muling pinatakbo ni Grast ang lightning ore sa pandayan gamit ang mahiwagang apoy.
Ang lumabas ay isang inggit na ibang-iba ang kilos kumpara dati, wala na ang pabago-bagong paglabas ng kuryente, matatag na ito, ligtas hawakan at gamitin, ngunit naroon pa rin ang mga katangian ng kidlat. Nagpa siya si Sheehan na tawagin itong Iron Lightning, nagdisenyo siya ng dalawang produkto mula rito, nauna ang lamparang kidlat, isang nakapaloob na aparato na may dalawang maliliit na bakal na platong kidlat na lumilikha ng maliwanag na arko ng kuryente tuwing tinatanggal ang insulator sa pagitan ng mga ito. Ang pangalawa ay ang Lightning Striker, na ginawa upang lumikha ng kontroladong kislap na kayang magsindi ng kahoy. Nang magawa ito, kitang-kita ang pagkaantig ni Grast, tumingin siya kay Sheehan at tapat na nagsalita, inilalahad ang kadakilaan ng bata sa mga salita ng walang pag-aalinlangan. Nang ibabaw sa kanya ang emosyon ng sandaling iyon, at muntik na niyang mabigla ang isang bagay tungkol sa tunay na pinagmulan ni Sheehan bago siya pinahinto ni Wayne, pagkatapos noon, umuwi na ang pamilya at tahimik na nangako si Grast na babayaran ng maayos si Sheehan para sa lahat, habang nakasakay sa karwahe pabalik, nasa ibang lugar na ang isip ni Sheehan. Isang ideya ang nabuo habang ginagawa ito, at sigurado siyang mas lalo pa nitong mapapalawak ang kanyang pag-unawa sa Mahika kaysa sa anumang nagawa na niya noon, lumipas ang panahon, at nagpatuloy si Sheehan sa kanyang pananaliksik, nakarating siya sa isa pang matibay na konklusyon sa panahong ito. Ang mahiwagang enerhiya ay kumikilos ng katulad ng hangin sa kung paano ito gumagana, at kapag ito ay dumampi sa pisikal na materya, ito ay humihila palabas at nagpapalakas sa mga likas na katangian ng materya na iyon. Binigyan din niya ng pangalan ang isang bagay na matagal na niyang naoobserbahan, kapag ang iba't ibang uri ng mahika o enerhiya ay pinagsasama-sama, tinatawag niya itong compound magic. Kalaunan ay naihatid ni Grast ang mga espesyal na gauntlet na in-order ni Sheehan, ginawa ayon sa espesipikasyon. Nilagyan ang mga ito ng kristal na papel na pinili batay sa kung gaano kahusay nitong hinaharangan at kinokontrol ang enerhiya, at ang panlabas na patong ay gawa sa matibay na katad na ginamit upang labanan ang apoy at pagkasira. Hinila ito ni Sheehan at inilabas ang kanyang kapangyarihan. Bumuhos ang apoy at kidlat mula sa kanya ng may lakas at katumpakan na nag-iwan sa lahat na naninigas, at pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pag-abot dito, sa wakas ay nagamit na niya ang mahika ng eksakto sa paraang lagi niyang iniisip. Kinabukasan, nagsanay si Sheehan sa hardin kasama sina Rose at Marie. Nang matapos sila, nagpasalamat siya sa kanilang dalawa sa pagpunta. Sinabihan siya ni Marie na huwag itong gawing malaking issue. Sinasabing ang pag-aalaga sa kanya ay ginagawa ng mga nakatatandang kapatid na babae. Naalala niya tuloy ang nangyari. Kagabi, narinig niya si Wayne na sinasabing ampun si Sheehan. Ibig sabihin ay hindi sila magkadugo ni Marie. Hindi niya masyadong inisip iyon noon, pero ngayong kasama na niya ito, iba na ang pakiramdam niya. Pagkatapos noon, pumunta sila sa lawa, kung saan gustong subukan ni Sheehan ang isang bagay gamit ang mahika ng tubig. Humakbang siya sa lawa at sinubukang ilabas ang kanyang mahika. Ngunit walang nangyari, pinanood ni na Marie at Rose at tinanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin, kaya ipinaliwanag niya ito sa kanila. Sa isang naunang eksperimento, natuklasan niya na ang mahiwagang enerhiyang inilalabas sa bukas na hangin ay sumisipsip ng mga katangian ng hangin mismo. Ang kanyang ideya ay maaaring ilapat ang parehong tuntunin sa ilalim ng tubig. Inayos niya ang kanyang pamamaraan at sinubukan muli. Sa pagkakataong ito, tumugon ang tubig, na nagpapatunay na talagang umiiral ang mahika ng tubig. Pagkatapos noon, sinabihan niya sina Marie at Rose na makinig at sumubok ng bago. Sinubukan niyang hilahin ang tubig ng direkta mula sa hangin gamit ang mahika. Ngunit hindi ito gumana. Pinag-isipan niya ito at napagpasyahan na napakababa ng kanyang nagawa. Kaya't dinagdagan niya ito at sinubukang muli, isang maliit na bilog ng tubig ang nabuo sa kanyang palad. Agad na sumugod si Marie, hinawakan siya, at tinanong kung saan nanggagaling ang tubig. Matapos ipaliwanag ni Sheehan ang kanyang pangangatwiran ng paunti-unti, sinubukan din ito ni na Rose at Marie at nagtagumpay din sila. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta ang grupo sa bayan kasama si Grast, na siyang naghatid sa kanila patungo sa Adventurers Guild. Habang nasa daan, ipinaliwanag niya na ang pagsali ay nangangahulugan ng opisyal na pagpaparehistro, pagkatapos ay tinanong kung handa na ba talaga sila para dito. Sinabi ni Marie na kung aatras siya ngayon, hindi na niya maibabalik ang kumpiyansang iyon. Gayunpaman, mas nag-aalala si Sheehan na malaman ito ni Wayne, kaya hiniling niya kay Grast na ilihim ito. Pagpasok sa guild, lumapit si Grast sa receptionist at nagpakilala bilang isang platinum rank fighter, at inirehistro ang tatlong bata bilang mga adventurer. Ngunit bago pa man magpatuloy ang lahat, lumitaw si Wayne sa likuran nila at nagpakilala bilang isang adventurer na may ranggong diamante, natahimik ang silid, nagsimulang magbulungan ang mga tao dahil hindi sila makapaniwala, dahil halos hindi pa nila naririnig na posible ang pag-abot sa ranggong diamante. Sa labas ng guild, humingi ng tawad ang mga bata, ngunit sinabi ni Wayne sa kanila na inaasahan na niya ang araw na ito.
Nilinaw niya ang kanyang paninindigan, mapanganib at hindi katanggap-tanggap ang kanilang ginawa nang hindi sinasabi sa kanya. Kaya naman sinabi niya sa tatlo na mula ngayon, kailangang ipaalam na nila sa kanya ang lahat. Narito rin siya upang ipaalam sa kanila na handa siyang tumulong kung sakaling may makaharap silang mga halimaw. Katapos nun, lumipat sila sa lugar kung saan nakita ang mga halimaw. Nauna si Wayne sa pagsugod, at mabilis siyang nagpabagsak ng halimaw nang hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Sinabi niya sa kanila na binawasan lang niya ang bilang ng mga halimaw, kaya't ang natitira ay may iwan para sa kanilang tatlo. Ang mga nilalang na ito ay mas mahina kaysa sa mga goblin, kaya magandang panimula ito para sa kanila. Sina Marie at Rose ang hahawak sa unahan, habang si Shian ay mananatili sa likuran nila. Dumating ang mga halimaw pagkaraan ng ilang sandali, kaya't agad naghanda si Shian ng mahika ng apoy, nagbuhos ng mahiwagang enerhiya sa kanyang gauntlet upang mapataas ang output. Ang sumunod na pagsabog ay napakalaki, na agad na naglipol sa malaking bahagi ng mga halimaw. Habang unti-unting nawawala ang alikabok, biglang bumaba ang kanyang enerhiya at isa sa mga natitirang halimaw ang sumugod sa kanya. Tumalon ito palapit sa kanya, ngunit dumating si Marie sa tamang oras para pigilan ito, magkasama nilang tatlo na tinapos ang natitira, isa-isang nilipol ang mga natitirang halimaw. Nagpasalamat si Shian kay Marie sa pagtulong, hindi niya ito pinansin at inulit ang sinabi niya dati, kung saan tungkulin niya ang pagprotekta rito, at bukod pa riyan, mas nakaramdam siya ng kumpiyansa kumpara noon. Kinilala ni Wayne ang kanilang pagsisikap, ngunit sinabihan silang magpatuloy, marami pang lugar na dapat tahakin, at kailangan pa nila ng maraming karanasan, sa pagtatapos ng ikalawang labanan, silang tatlo ay napagod na. Sinabihan sila ni Wayne na manatili sa kanilang pwesto habang inaasikaso nila ni Grast ang ibang bagay. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang kalapit na puno, napansin ni Shian ang isang malaking tolda sa hindi kalayuan, kaya't ninais niya itong tingnan. Sa loob, may kumikinang na bagay sa loob ng isang hawla, lumapit siya at nakita ang isang diwatang nakakulong. Pumasok si Marie sa likuran niya at tahimik na nagtanong kung naiiba siya sa mga halimaw na kanilang kinakalaban, inabot ni Shian ang hawla, at umatras ang diwata mula sa kanya. Nang buksan niya ang hawla, agad na lumipad palabas ang diwata, nang makita ang kanyang pagtakas, umaasa sina Shian at ang mga batang babae na makakauwi siya ng ligtas. Pagkatapos nun, umuwi na sila, tiningnan sila ng kanilang ina at agad na namutla, hindi komportableng gumalaw si Wayne sa ilalim ng kanyang mga mata, at siya ang unang humarap sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng sinturon. Katapos, bumalik siya sa silid kainan at nakipag-usap sa mga bata, ipinaliwanag ni na Marie at Shian ang lahat, tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay isiniwalat na alam na niya ang tungkol sa paglaban nila sa mga halimaw dahil sinabi mismo ito sa kanya ni Wayne. Tinanong ni Shian kung bakit niya ito pinarusahan noon, ipinaliwanag niya na hindi mahalaga kung gaano sila kahanda o kung sino ang kasama nila, pagkat ang pag-uwi ng kanyang mga anak na may sugat ay hindi niya basta-basta tatanggapin. Pagkatapos ay nilinaw niya ang kanyang paninindigan, hanggat wala silang sinasaktan, hindi niya sila pipigilan, ang hinihiling lang niya ay alagaan nila ang kanilang mga sarili. Humingi ng tawad sina Marie at Shian, at doon natapos ang usapan. Pagkalipas ng 2 taon, sina Shian, Marie, at Rose ay muling nakipaglaban sa mga halimaw. Sa isang laban kontra sa mga goblin, gumamit si Shian ng isang spell ng mahika para sa bagyo na kanyang nilikha kamakailan. Nahuhuli ng spell ang isang goblin sa malalakas na hangin at madali itong naitapon, bagamat matagal gamitin ang spell, ito ay lubos na mabisa para sa pagkontrol sa mga kalaban. Pagkatapos ng labanan, natuwa si Marie at itinuro na natalo ni Shian ang 20 goblin ng mag-isa. Pinag-iisipan ni Shian kung gaano na sila lumago simula nang magsimula sila sa pagsasanay sa pakikipaglaban 2 taon na ang nakalilipas. Habang naglalakad sa pamilihan ng lungsod, napansin ni Shian na maraming bagong mandirigma ang sumasali sa guild. Ipinaliwanag ni Rose na ang mga pag-atake ng goblin ay naging mas karaniwan at nangyayari na malapit sa lungsod. Sa nakalipas na 2 taon, natutunan din ni Shian na maramdaman kung gaano kalakas ang mahiwagang enerhiya ng isang tao, at itinuturing niya sina Marie at Rose na kabilang sa pinakamalakas na taong nakilala niya. Kalaunan ay binisita ng grupo si Grast, na isiniwalat na natapos na niya ang paggawa ng isang bagong pares ng guwantes para kay Shian. Nagkomento si Grast kung gaano kabilis na ubos ni Shian ang kanyang kagamitan at sinabing ito ay patunay kung gaano na siya naging mas malakas. Nang buong pagmamalaking banggitin ni Marie na malapit na silang umabot sa ranggong pilak ni Shian, nagulat si Grast, at sinabing ang mga mandirigmang kasing edad nila ay bihirang umusad ng ganoon kabilis. Pagbalik sa bahay, nagpatuloy sa pagsasanay ang magkapatid kasama ang kanilang ama. Nagawa ni Shian na talunin ito dahil sa kanyang mahika, ngunit muling natalo si Marie. Dahil sa pagkabigo, nagreklamo siya na hindi na niya maabutan si Shian. Pinapatibay siya ng kanilang ama,
Ipinaliwanag na siya ay may pambihirang talento at maaaring higitan pa niya si Xian balang araw, bagamat nakapagpapatibay ang mga salita nito, nananatiling determinado si Marie na umunlad pa. Maya-maya, tinulungan ni na Xian at Marie si Rose sa kanyang sakahan dahil kulang siya sa mga manggagawa, ang kanilang gawain ay alisin ang mga peste na sumisira sa mga pananim, habang mahusay ang trabaho ni Xian. Nahihirapan si Marie at sa huli ay mas kaunti ang nakolekta niyang mga peste kaysa sa iba. Nahihiya ngunit mapagkumpitensya, ipinahayag niya na sa susunod na taon ay mas gagaling pa siya at matatalo silang lahat. Bigla, natakpan ng maitim na ulap ang kalangitan, kahit na maaliwalas ang panahon ilang sandali pa lamang ang nakalipas, lumitaw ang kakaibang mga ilaw sa itaas, at nagsimulang bumagsak ang ulan. Mabilis na sinabihan ni Rose ang lahat na pumasok sa loob, ngunit bago pa sila makapag-react, biglang natamba si Marie, isinugod siya ni na Xian at Rose papasok sa bahay, maya-maya, dumating ang kanilang mga magulang. Bagamat iminulat ni Marie ang kanyang mga mata, hindi siya tumugon sa kahit sino sa paligid niya, nanatili siyang may malay ngunit hindi makagalaw o makapagsalita, nangangamba si Rose na maaaring nagkaroon si Marie ng lethargy disease, isang mahiwagang sakit na kamakailan lamang ay kumakalat sa lungsod. Ayon sa mga tsismis, biglang natamba ang mga biktima at nakulong sa isang hindi gumagalaw na estado habang lubos pa ring nakakaalam sa kanilang paligid, walang nakakaalam kung ano ang sanhi ng sakit, at halos wala pang gumaling mula rito. Dahil sa takot, nagpa siya ang kanilang mga magulang na dalhin agad si Marie sa isang doktor sa lungsod. Sa simula, sinabihan ng kanilang ama si Xian na maiwan, ngunit tumanggi si Xian, ikinatwiran niya na kakailanganin ng kanyang ama ang tulong na protektahan si Marie habang naglalakbay. Matapos ang ilang pag-aatubili, pumayag ang kanyang ama, at umalis ang dalawa sa gitna ng ulan kasama si Marie sakay ng isang karwahe. Habang nasa daan, napansin ni Xian ang isang kakaibang pulang ilaw sa kalangitan, nang tanungin niya ang kanyang ama tungkol dito. Sinabi ng kanyang ama na wala siyang makita, bago pa makapag-isip si Xian, isang grupo ng mga lobo ang sumalakay sa karwahe. Dahil sa ulan, hindi niya ligtas na magamit ang mahika ng apoy o kidlat, kaya umasa na lang siya sa mahika ng tubig, nangangalap ng tubig ulan, ginawa niya itong matatalas na bala at inihagis sa mga lobo. Maya-maya, biglang umatras ang grupo ng walang babala, dahil sa nalilitong pangyayari, natuklasan ni Xian ang dahilan ng lumitaw sa harap niya ang isang higanteng multo, dahil sa takot, sinubukan niyang sabihan ng kanyang ama, ngunit iginiit ng kanyang ama na wala siyang makitang anuman, napagtanto ni Xian na ang nilalang ay hindi nakikita ng mga normal na tao at tanging mga may mahiwagang enerhiya lamang ang makakakita. Inatake niya ang multo gamit ang mahika ng tubig, ngunit ang mga bala ay dumaan lamang ng walang anumang pinsala sa katawan nito. Habang papalapit ito, naalala ni Xian kung paano niya tinalo ang goblin na sumalakay sa kanyang tahanan ilang taon na ang nakalilipas. Itinoon niya ang kanyang mahiwagang enerhiya at inilabas ito ng direkta laban sa multo, laking gulat niya nang gumana ang atake, napaatras ang multo na parang nililinis ito ng enerhiya. Pagkatapos ay lumapit ang nilalang sa karwahe, ngunit nang sandaling lumapit ito sa lamparang kidlat na nakakabit dito, marahas itong tumigil at lumayo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakita rin ng ama ni Xian ang multo, nang mapagtanto niyang natagpuan na niya ang kahinaan nito, muling umatake si Xian gamit ang kanyang mahiwagang enerhiya at winasak ang halimaw. Pagkatapos, inamin ng kanyang ama na ang nilalang ay ibang-iba sa anumang bagay na kanyang naranasan, nagsimulang maghinala si Xian na ang lamparang kidlat ay kahit papaano ay nagbigay daan sa mga ordinaryong tao na makita ang multo, bagaman hindi niya lubos na maintindihan kung bakit, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay at kalaunan ay nakarating sa kinaroroonan ng doktor. Laking gulat nila nang makitang umaapaw ang gusali sa mga pasyenteng may parehong karamdaman, nagsiksikan ng mga pamilya sa mga pasilyo. Lahat ay naghahanap ng mga kasagutan na tila walang makapagbibigay. Matapos maghintay ng matagal, sa wakas ay sinuri si Marie. Kinumpirma ng doktor ang kanilang mga kinatatakutan, nagkaroon siya ng sakit na panghihina, nang magtanong si Xian kung may lunas. Malungkot na ipinaliwanag ng doktor na wala talagang lunas. Hindi pa rin alam ang sanhi ng sakit, at wala pang natutuklasang mabisang lunas, ang magagawa na lang nila ay subaybayan ang kanyang kalagayan at umasa sa isang himala. Nang marinig ito, naalala ni Xian ang lahat ng pinagdaanan nila ni Marie sa bagong mundong ito. Dahil hindi niya matanggap ang sagot, desperadong nagmakaawa siya sa doktor na humanap ng paraan para mailigtas ang babae. Sa halip na bumalik sa nayon, nagpa siya ang pamilya na manatili muna sa Istria, inalok sila ni Grass ng kwarto, at kahit formal na nagpasalamat ang mga magulang ni Xian, binaliwala niya ito. Para sa kanya, parang kapamilya na sila, kaya natural lang sa kanya ang pagtulong sa kanila. Sa loob ng 4 na araw, halos hindi umalis si Xian sa tabi ni Marie, sa kabila ng paghihintay at pag-asa, walang ipinakitang senyales ng pagbuti ang kanyang kalagayan. Sa panahong iyon,
Nagbahagi ang kanyang ama ng mga bagong impormasyon, sa parehong araw na nakatagpo nila ang mga multo, maraming iba pang mga tao ang inatake ng mga katulad na di nakikitang nilalang, sa bawat pagkakataon, hindi makita ng mga biktima kung ano ang umatake sa kanila. Hinala ng kanyang ama na isang demonyo ang nasa likod ng mga pangyayaring ito, kung totoo iyon, maaaring si Xian lamang ang may kakayahan na kayang lumaban sa mga misteryosong halimaw. Nilinaw ni Xian na hindi siya interesado sa paghabol sa mga halimaw, at si Marie lang ang tanging inaalala niya. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na ang ibang mga tao ay nagdurusa rin, kung mayroon silang kapangyarihang tumulong, hindi nila ito maaaring baliwalain. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Xian ng isang bagay na minsang sinabi sa kanya ni Marie. Palagi niyang sinasabi na ang kanyang mahika ay maaaring gamitin upang makatulong sa maraming tao. Alam niyang gugustuhin nitong kumilos siya, dahil dito, sa huli ay pumayag na rin si Xian. Habang nakatingin siya kay Marie, akala niya ay nakita niya itong ngumiti ng saglit, kasabay nito, may napansin siyang kakaiba, hindi na niya maramdaman ang anumang mahiwagang enerhiya na nagmumula rito. Dahil sa kanyang kuryosidad, dali-dali siyang lumabas at tiningnan ang mga tao sa paligid, laking gulat niya nang wala siyang maramdamang mahiwagang enerhiya mula sa sinuman sa karamihan, agad siyang pumunta sa klinika at sinuri ang mga pasyenteng dumaranas ng sakit na panghihina. Pareho lang ang resulta, tuluyan nang nawala ng mahiwagang enerhiya ang bawat biktima. Mula rito, nakarating si Xian sa isang mahalagang conclusion. Tila naaapektuhan ng sakit ang mga taong may potensyal na gumamit ng mahika, ng mahawa. Tuluyang nawala ang mahiwagang enerhiyang iyon, dinala siya ng kanyang ama upang iulat ang natuklasang ito sa duke. Bagamat mukhang nakakatakot ang duke noong una, nakakagulat na naging relax naman siya, matapos marinig ang kanilang ulat, isiniwalat niya na sapat na ang mga lamparang kidlat na natipon upang magamit ng mga gwardya ng lungsod, nang malaman niya ang tungkol sa mga natuklasan ni Xian. Nakumbinsi ang duke na ang mga multo at ang sakit na panghihina ay konektado sa pamamagitan ng mahiwagang enerhiya. Dahil kaunti lang ang naging pag-unlad ng mga doktor sa paghahanap ng lunas, nagpasya siyang suportahan ang pananaliksik ni Xian. Alam na ng duke ang tungkol sa mga mahiwagang kakayahan ni Xian at binigyan siya ng pahintulot na magsagawa ng mga eksperimento sa mga halimaw. Nagtalaga rin siya ng isang maliit na pangkat upang tumulong sa kanya. Nagpulong ang grupo sa unang pagkakataon ng araw na iyon. Ang unang miyembro ay si Cole, isang katulong ni Dr. Alphonse. Malinaw na hindi nagustuhan ni Cole ang atas at nagreklamo na ang pagtatrabaho sa ilalim ng isang maharlikang anak ay pag-aaksaya lamang ng kanyang oras. Bago pa siya makapagpatuloy, pinagalitan siya ni Refina dahil sa pagiging bastos, pagkatapos ay nagpakilala ang babae bilang isang nakatataas na opisyal ng Royal Guard, masayahin at masigla ang babae. Ang huling miyembro ay si Bridget, isang tahimik na babae na dalubhasa sa pananaliksik sa mga halimaw, hindi tulad ng iba. Kakaunti ang kanyang sinasabi at halos nag-iisa lamang, para magkaintindihan ng lahat, ipinakita ni Xian ang kanyang mahika at ang pagpapakitang iyon ay sapat na para makuha ang kanilang atensyon. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag ng kanyang teorya. Ayon kay Xian, ang sakit na panghihina ay maaaring sanhi ng pagkawala ng mahiwagang enerhiya sa mga taong may potensyal na mahiwaga. Kung totoo iyon, ang pagpapanumbalik ng mahiwagang enerhiya ay maaaring makapagpagaling sa sakit. Ang kanilang layunin ay makahanap ng ligtas na paraan upang mailipat ang mahiwagang enerhiya sa mga pasyente. Mga halimaw ang magsisilbing kanilang mga paksa sa pagsubok. Sa ngayon, sa tuwing direktang mag-iiniksyon si Xian ng mahiwagang enerhiya sa isang nilalang, ang mga resulta ay nakakapinsala. Bago subukan ng kahit ano sa mga tao, kailangan muna nilang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Habang bumabalik si Cole sa klinika para tumulong sa mga pasyente, sina Xian, Refina, at Bridget ay nagtungo upang maghanap ng mga halimaw. Mabilis na nagpakita ng problema ang paglalakbay. Patuloy na nahuhuli si Refina dahil sa bigat ng kanyang baluti. Kalaunan, siya ay nadismaya at nahirapang makasabay sa iba. Di nagtagal, nakasagupan ng grupo ang isang mandirigmang goblin. Nang makita niya ito, hindi na nag-ingat si Refina at sumugod. Mas mabilis na kumilos nang hindi nag-aalala tungkol sa depensa. Sinugod niya ang goblin at umatake. Sa tulong ni Xian, mabilis niyang natalo ang halimaw. Nang bumagsak ang katawan ng goblin sa lupa, nakatitig sina Xian at Bridget kay Refina nang hindi makapaniwala. Nagsimula silang mag-isip na tuluyan nang nawala sa plano si Refina dahil ang kanilang layunin ay hulihin ng buhay ang mga goblin para sa mga eksperimento. Hindi patayin sila. Pagbalik sa lungsod, dumating si Rose mula sa nayon upang bisitahin si Marie. Nakonsensya siya na wala siyang gaanong maitutulong, ngunit tiniyak sa kanya ni Xian na ang simpleng paglagi roon ay malaki na ang kahulugan para kay Marie at sa pamilya. Kalaunan, dinala ni Cole si Xian sa klinika dahil may dumating na bagong pasyente na may banayad na kaso ng lethargy disease. Nang suriin siya ni Xian, napansin niya ang isang maliit na bakas ng mahiwagang enerhiya na natitira pa sa katawan ng lalaki.
Ang tuklas na ito ay nagpalakas sa kanyang teorya na ang sakit ay konektado sa pagkawala ng mahiwagang enerhiya. Maingat na inilipat ni Xian ang ilang mahiwagang enerhiya sa pasyente at napansin ang isang reaksyon. Gayunpaman, hindi niya matukoy kung ito ay nakakatulong o nakakasama sa kanya. Pagkatapos, binanggit niya na marami silang natutunan mula sa kaso, ngunit mabilis siyang hinailan ni Cole palayo at binalaan na huwag pag-usapan sa publiko ang kanilang pananaliksik. Ipinaliwanag niya na maraming doktor ang hindi magpapasalamat sa mga tagalabas na gumagawa ng progreso bago sila. Naunawaan ni Xian at pabiro niyang itinuro na mas mabait si Cole kaysa sa kanyang inaakala. Nang gabing iyon, sinubukan ni Xian na gumamit ng mahiwagang enerhiya kay Marie. Umaasang makakatanggap siya ng tugon. Sa kasamaang palad, walang nangyari. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Xian, Rafina, at Bridget ang kanilang mga eksperimento sa halimaw. Itinala ni Bridget ang mga resulta habang sinusubukan ni Xian ang mahiwagang enerhiya sa mga nahuling halimaw. Natuklasan nila na ang mas mahihinang halimaw tulad ng mga goblin ay maaari lamang makatiis ng isang maikling paglipat bago magdusa ng mga mapaminsalang epekto. Habang ang mas malalakas na halimaw ay mas nagtatagal, ipinahihiwatig nito na ang lakas ng isang paksa ay nakakaapekto sa kung gaano karaming mahiwagang enerhiya ang kaya nitong hawakan. Nagsimulang maghinala si Xian na ang epekto ng paglilinis na naobserbahan niya sa mga halimaw ay maaaring hindi nangyayari sa mga tao. Upang kumpirmahin ito, kakailanganin niya ng isang taong susubukan. Kalaunan, habang nag-eeksperimento sa mga isda sa bahay, natagpuan siya ni Rose na sinusuri kung ang mahiwagang enerhiya ay nakakaapekto sa mga ordinaryong hayop. Kahit na nakatanggap ng malaking enerhiya, nanatiling malusog ang isda. Mula rito, napagpasyahan ni Xian na ang mapaminsalang epekto ng paglilinis ay tila limitado lamang sa mga halimaw at espiritu. Nang mapagtanto ang susunod niyang gagawin, nagboluntaryo si Rose na tumulong sa isang eksperimento sa tao. Bagamat nagpapasalamat, kinakabahan si Xian, maingat niyang inilipat ang mahiwagang enerhiya sa kanya at sinabihan siyang agad na iulat ang anumang discomfort. Inilarawan lamang ni Rose ang isang mainit at kaaya-ayang pakiramdam. Kahit na mas matagal pa ang pag-eeksperimento niya sa mga halimaw kaysa sa ginawa niya, wala pa rin siyang ipinakitang negatibong epekto. Bilang resulta, napagpasyahan ni Xian na ligtas ang paglilipat ng mahiwagang enerhiya sa isang taong mayroon ng sariling mahiwagang enerhiya. Kahit man lang sa maikling panahon, lumipas ang isang buwan matapos ang unang pag-atake ng mga multo. Dahil wala nang naganap na mga pag-atake, inalis ng mga gwardya ang mga lamparang kidlat mula sa paligid ng lungsod. Nagbabala si Bridget na ang lungsod ay magiging mahina kung may lilito na isa pang multo, ngunit maraming tao ang nagsimula ng magduda na ang mga lampara ang may pananagutan sa pagpapahinto ng mga pag-atake. Si Cole ay kabilang sa mga nagdududa. Agad na ipinagtanggol ni Rafina ang pananaliksik ni Xian at itinuro kung gaano karaming kapaki-pakinabang na tuklas ang nagawa na niya, dahil sa ebidensya, at ubiling inamin ni Cole na may punto siya. Kalaunan ay nalipat ang usapan sa mismong mga multo. Iniulat ni Bridget na walang katulad na halimaw ang lumitaw saan man. Nagtaka si Xian kung bakit tila limitado lamang sa kanilang rehiyon ang mga pag-atake. Pagkatapos ay binanggit ni Bridget ang isang sinaunang pangyayari na kilala bilang Elra Wars, na naganap 1,000 taon na ang nakalilipas. Matagal nang nawala sa kasaysayan ang mga detalye. Naniniwala ang ilan na ang Elra ay pangalan ng isang makapangyarihang pinuno, habang ang iba naman ay inakala na tumutukoy ito sa isang naglahong bansa. Anuman ang katotohanan, ang mga kwento tungkol sa mga kakaibang nilalang ay kadalasang lumalabas kasabay ng mga kwento ng tunggalian. Nakuha ng pangalan ng atensyon ni Xian, at itinala niya ito sa kanyang isipan. Lumipas ang 2 taon, at sa panahong iyon, ipinagpatuloy ni Xian ang kanyang pananaliksik sa mahiwagang enerhiya at sa sakit na lethargy. Kalaunan ay natuklasan niya na ang labis na mahiwagang enerhiya ay maaaring magdulot ng mga sintomas na katulad ng sakit. Nalaman din niya na kapag ang isang tao ay nakatanggap ng mahiwagang enerhiya mula sa ibang tao, ang sarili nilang enerhiya ay pansamantalang isinasantabi. Sa kabila ng mga tuklas na ito, wala ni isa sa mga ito ang naglapit sa kanya sa isang lunas. Patuloy na sinuportahan ng Duke ang proyekto at umaasa na ang talento ni Xian ay magbubunga ng mga resulta kalaunan. Isang araw, bumisita si Xian sa klinika at nakatanggap ng isang maliit na balitang nakapagpapatibay loob. Ang pasyenteng may banayad na kaso ng lethargy ay sandaling ngumiti. Maliit na pagbuti lamang ito, ngunit mas malaki ang pag-unlad kaysa sa ipinakita ng karamihan sa mga pasyente sa loob ng maraming taon. Lumuluha ang asawa ng lalaki na nagpasalamat kay Xian para sa lahat ng pagsisikap na ibinuhos nito sa kanyang pananaliksik. Pagkatapos, hinayla siya ni Cole palayo at iminungkahing magpahinga muna. Ang mga taon ng walang tigil na pagtatrabaho ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkapagod, at nagsisimula na itong makita. Nang gabing iyon, naghapunan si Xian kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Bagamat sinubukan ng lahat na magsaya,
May tahimik na lungkot na bumabalot sa pagtitipon dahil nanatiling hindi nagbabago si Marie. Pinasalamatan ng kanyang mga magulang si Xian sa lahat ng kanyang nagawa at sinabi kung gaano sila kasaya sa kanyang mga pagsisikap, tiniyak sa kanila ni Xian na maayos siya, at gaano man katagal, balak pa rin niyang patuloy na maghanap ng lunas. Nang gabing iyon, umupo siya sa tabi ng kama ni Marie gaya ng dati, ngunit may napansin siyang nakababahala, namula na naman ang langit sa labas, nang makilala ang kakaibang pangyayari, agad na naunawaan ni Xian na may mali. Sinimulan na niyang tawagin ang pulang liwanag na Night Menace, ngunit wala pa rin siyang ideya kung ano ang sanhi nito. Iniwan si Rose upang bantayan sina Marie at ang kanyang ina, kumuha si Xian ng isang lamparang kidlat at nagmadaling umalis upang ipaalam sa duke, ngunit ang hindi niya alam ay isang napakalaking kawan ng mga multo ang papunta na sa lungsod. Pagkatapos ng 2 taon na walang anumang malalaking insidente, muling lumitaw ang mahiwagang pulang langit na kilala bilang Night Menace, habang walang kamalay-malay na naglalakad ang 2 sundalo patungo sa isang multo sa mga lansangan, sumugod si Xian at sinira ang nilalang gamit ang isang pag-atake na may halong mahika, nang mapagtanto niyang bumalik na ang banta, agad niyang binalaan ang duke. Seryosong sinunod ng duke ang babala at inutusan ang mga puwersa ng lungsod na kumilos, inutusan din niya ang mga gwardya na sandatahan ang kanilang mga sarili ng mga lamparang pangkidlat, na dati nang napatunayang mabisa laban sa mga multo, gayunpaman, nagduda si Xian na ang mga lampara lamang ay sapat na upang pigilan ang isang malawakang pag-atake. Humingi siya ng pahintulot na lumaban sa frontline, umaasang makakabuo sila ng mas mahusay na solusyon pagkatapos ng labanan. Pumayag ang duke at ipinadala siya upang tumulong sa puwersang pandepensa ng lungsod. Sa kasamaang palad, hindi naniwala ang commander na namamahala na totoo ang panganib. Itinuring niyang hindi kailangan ng emergency deployment at binaliwala ang mga alalahanin ni Xian. Bago pa man magpatuloy ang pagtatalo, dumating si Refina at mariing ipinagtanggol ang babala ni Xian. Sa panahon ng palitan ng salita, naging malinaw na si Refina ay kamakailan lamang naging kapitan ng sarili niyang unit matapos magbitiw ang halos lahat ng miyembro nito, na nag-iwan na lamang ng 2 tapat na kabalyero sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi nagtagal ay nagtipon ang grupo sa pangunahing tarangkahan ng lungsod. Nang dumating ang unang bugso ng mga multo, agad na sumalakay si Xian. Gamit ang kanyang mahika, natupok niya ang mga papalapit na multo bago pa man sila makarating sa mga pader. Habang tumatama ang apoy sa kanila, sa wakas ay nakita ng mga gwardya ang mga nilalang, napagtanto ni Xian na ang mga pinagmumulan ng liwanag ay tila nagpapakita sa mga ordinaryong tao ng mga karaniwang hindi nakikitang halimaw. Ang sumunod na alon ay nabura gamit ang makapangyarihang mahika ng kidlat. Pagdating ni Refina at ng kanyang mga kabalyero, nawala na ang agarang banta, dahil sa kagustuhang mas makita ang larangan ng digmaan, umakyat si Xian sa pader ng lungsod at tumingin sa kabila ng kagubatan, nanlamig siya sa nakita niya. Isang napakalaking hukbo ng mga multo ang sumusulong patungo sa lungsod, dahil alam nilang kailangan nila ang lahat ng posibleng kalamangan. Ginamit ni Xian ang kanyang mahika upang gawing asul na espiritual na apoy ang mga apoy sa paligid ng gate, pinabagal ng pinalakas na apoy ang mga multo at ginawa silang kapansin-pansin. Sinindihan ni Refina at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga sulog gamit ang asul na apoy at sumali sa labanan. Nang maglunsad na ang mga multo ng isang buong pagsalakay, patuloy na naglabas si Xian ng sunod-sunod na spell, na sumisira sa mga multo ng kasing bilis ng kanilang paglitaw. Samantala, habang nakikipaglaban si Refina sa frontline, namatay ang kanyang sulo, kaya isa sa kanyang mga kabalyero ang nagbabad ng langis sa isang espada at sinindihan ito gamit ang mga asul na apoy. Gamit ang nagliliyab na espada, hiniwan niya ang mga multo ng may panibagong kumpiyansa. Hindi nagtagal ay sinundan siya ng kanyang mga tauhan, at di nagtagal, matagumpay na lumaban ang mga tagapagtanggol. Sa buong labanan, may napansing kakaiba si Xian. Sa kabila ng paggamit ng napakaraming mahika, hindi siya nakaramdam ng pagkapagod. Sa katunayan, ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay tila mas malakas kaysa dati. Ito ang nagtulak sa kanya upang magtaka kung ang banta sa gabi ay kahit papaano ay nagpapataas ng mahiwagang enerhiya. Kung totoo iyon, maaaring ito rin ang dahilan ng sakit na panghihina at ang koneksyon nito sa mahika. Bago pa siya makapag-isip ng malalim, ilang mga multo ang nagsimulang magpatumba ng mga fire stand sa paligid, sa pagtatangkang patayin ang mga asul na apoy. Nang mapagtanto kung gaano iyon kadelikado, nagpakawala si Xian ng isang napakalaking spell ng apoy na pumuksa sa bawat multo sa harap ng lungsod. Sa isang iglap, tila tapos na ang labanan, ngunit, tila mas marami pang mga multo ang lumitaw mula sa kagubatan. Bagamat pagod na pagod, inihanda ni Xian ang sarili na magpatuloy sa pakikipaglaban. Nang tila malapit ng matalo ang mga tagapagtanggol, dumating ang mga karagdagang sundalo, lumitaw si Grast sa pangunguna ng isang malaking puwersa ng mga manlalakbay, pinuri ng panday si Xian dahil sa matagal na paghawak sa frontline bago siya mismo sumali sa labanan. Sa ilalim ng gabay ni Bridget,
Gumamit ang mga adventurer ng isang bagong estratehiya, sinindihan ng mga mamamana ang kanilang mga palaso gamit ang mga asol na apoy at pinaputok ang mga ito sa mga papalapit na kawan, habang ang mga mandirigmang malapitan ay hinarap ang anumang espiritong nakalapit. Talagang gumana ang plano, dahil pagkatapos ng mahaba at brutal na labanan, sa wakas ay nawasak ng pinagsamang puwersa ng lungsod at ng mga adventurer ang hukbo ng mga multo. Umalingaw-ngaw ang hiyawan sa buong paligid, bagamat hindi nagtagal ang pagdiriwang, biglang dumating ang commander ng puwersang pandepensa kasama ang kanyang mga sundalo at inakusahan ang mga manlalakbay ng pagbabanta laban sa lungsod. Inaangkin niya na ginamit nila ang pag-atake ng mga multo bilang pantakip upang tipunin ang mga armadong puwersa at maghanda ng isang rebelyon. Maging ang kanyang mga tauhan ay mukhang nalito sa paratang, nang utos niya sa kanila na arestuhin ang mismong mga taong kakaligtas lang sa lungsod. Kakaunti ang nakakaalam kung paano tutugan, ngunit nang sandaling iyon, nagbago ang lahat. Walang babala, ang commander ay itinaas sa ere ng isang di nakikitang puwersa. Sa isang iglap, nabali ang leeg ng commander, isang matangkad na nilalang na napapaligiran ng mahiwagang enerhiya ang lumitaw sa harap ng natigilang mga tao. Ipinakilala ng umaatake ang kanyang sarili bilang si Ainswill, isang marangal na demonyo. Mukhang nakahinga ng maluwag si Ainswill, dahil matapos makulong ng mahabang panahon, sa wakas ay nakalaya na siyang muli. Sa sandaling lumitaw si Ainswill, alam ni Xian na may mali. Ang mahiwagang enerhiya ng demonyo ay labis na nakakapangilabot, at ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay nagpatakot sa kanya ng higit pa sa anumang halimaw na kanilang nakaharap noon. Habang ipinakikilala ni Ainswill ang kanyang sarili, napansin niya ang pagkalito sa mga mukha sa paligid niya. Mabilis na naging malinaw na karamihan sa mga tao ay hindi na naaalala ang mga demonyo noong unang panahon. Habang tumatawa ng pangungutya, tinawag niyang tanga ang sangkatauhan dahil hinayaan nilang makalimutan ng mga susunod na henerasyon ang isang mapanganib na kaaway. Gayunpaman, wala siyang interes na magturo ng mga aral sa kasaysayan, at naparito lamang siya upang pumatay. Agad na naghanda para sa labanan ang mga sundalo at mga manlalakbay, ngunit napansin ni Xian na itinaas ni Ainswill ang isang kamay, agad niyang sinigawan ang lahat na tumakbo. Pumitik ang mga daliri ni Ainswill, nagpakawala ng isang malakas na pagsabog na sumira sa tarangkahan ng lungsod. Napatalo ng lahat dahil sa mga shockwave. Matagal nang mausisa si Bridget tungkol sa mga demonyo, ngunit ang makakita ng isa ng personal ay ibang-iba sa kanyang inaakala. Binura ng matinding pagkawasak ang anumang pananabik na nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Xian ang katotohanan, ang pagsalakay ng mga multo ay isa lamang babala. Si Ainswill ang tunay na banta. Nang ikumpara niya ang kanilang mahiwagang enerhiya, ang pagkakaiba ay nakakatakot. Ang demonyo ay nagtataglay ng daan-daang beses na mas malakas na kapangyarihan kaysa sa kanya. Alam niyang hindi sila maaaring manalo sa isang direktang labanan. Inutusan ni Xian sina Refina at Bridget na magtuon sa paglikas ng mga sibilyan, habang siya at si Grast ay sinusubukang pigilan ang demonyo. Simple lang ang kanyang plano, dahil nakakaramdam siya ng mahiwagang enerhiya. Ililipat niya ang atensyon ni Ainswill at lilikha ng daan para umatake si Grast mula sa likuran. Kinamumuhian ni Grast ang ideya na gamitin si Xian bilang pain, ngunit wala nang mas mainam na pagpipilian. Habang humahakbang papalapit si Xian, agad na nagka-enter si Ainswill sa kanya. Naramdaman ng demonyo ang kanyang mahiwagang enerhiya, ngunit ang tunay na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang pulang buhok at pulang mga mata ni Xian. Ayon kay Ainswill, ang mga katangiang iyon ang nagmamarka sa kanya bilang isang inapo ni Legre. Ang revelasyon ay lalo lamang nagpatindi sa pagnanais ng demonyo na patayin siya. Sa kabila ng takot na nararamdaman niya, tumangging umatras si Xian. Nakaiwas siya sa sunod-sunod na atake, ngunit halos hindi na siya makalaban sa isang nilalang na higit pa sa kanyang antas. Dahil sa pagkainip, naghanda si Ainswill ng isang napakalaking fire spell na sapat ang lakas para lipulin ang lahat ng nasa harap niya. Nang makita iyon, sa totoo lang ay walang ideya si Xian kung paano siya mabubuhay. Samantala, ang klinikan ng lungsod ay puno ng mga sugatang sibilyan. Matapos marinig ang mga ulat mula sa mga nakaligtas, napagtanto ni Cole na ang lungsod ay inaatake ng isang makapangyarihang gumagamit ng mahika sa halip ng mga ordinaryong halimaw. Pagbalik sa lugar ng digmaan, ipinagkatiwala ni Refina ang paglikas sa kanyang mga kabalyero at nagmadaling bumalik upang tumulong. Nang malapit nang matapos ang spell ni Ainswill, mabilis na kumilos si Xian. Gamit ang mahika, binasag niya ang lupa sa ilalim ng mga paa ng demonyo, na nagpahinto sa kanyang pagpuntirya. Napilitan si Ainswill na pakawala ng kanyang spell sa pader ng lungsod sa halip na direkta sa kanila. Sinamantala ang pagkakataon, naglunsad si Xian ng pinagsamang atake ng tubig at kidlat, ngunit wala itong naidulot. Walang kahirap-hirap na napawalang bisa ni Ainswill ang spell. Ipinaliwanag niya na ang tinatawag ni Xian na mahika ay talagang pangkukulam at pinuri siya dahil sa pag-unawa sa mga bahagi nito ng mag-isa.
Gayunpaman, nilinaw din niya na baguhan pa lamang si Xian, upang ipakita ang pagkakaiba sa pagitan nila, tinawag ni Ainswill ang elemental na kapangyarihan ng hindi gumagamit ng anumang kagamitan o katalista. Ayon sa kanya, ang tunay na kahusayan ay nagmumula sa pag-unawa sa mga batas ng kalikasan mismo. Naantala ang kanyang aralin nang umatake si Grast mula sa likuran, ngunit ang pananambang na iyon ay labis na nabigo. Isang mahiwagang harang na nakapalibot kay Ainswill ang humarang sa pagsalakay at nagpatalsik kay Grast. Di nagtagal, sumali si Wayne sa labanan, ngunit ang kanyang pag-atake gamit ang espada ay hindi rin naging epektibo, at siya rin ay itinapon sa isang tabi. Sa halip na magalit, tila humanga si Ainswill sa determinasyon ni Xian. Sa halip na patayin siya agad, napagpasyahan niyang gawin siyang alipin, habang papalapit ang demonyo, napansin ni Xian ang kanyang mga pangil at sa wakas ay napagtanto kung ano talaga siya, isang vampira. Bago pa siya makapag-react, kinagat ni Ainswill ang kanyang leeg at sinimulang inumin ang kanyang dugo. Ngunit, tila may nangyaring hindi inaasahan, biglang umatras ang demonyo at itinapon si Xian, napatras si Ainswill, habang umuubo ng malakas. Laking gulat ng lahat nang ibunyag niya na si Xian ay nagtataglay ng basbas ng isang diwata. Ang kapangyarihang natitira mula sa diwatang kanilang pinalaya ilang taon na ang nakalilipas ay hamawa sa kanyang dugo, kaya't hindi na ito matiis ng vampira. Ang pagkakatuklas ay nagpabaliw kay Ainswill, desperado nang puksain si Xian bago pa siya maging mas malaking banta. Sunod-sunod na atake ang isinagawa ng demonyo, kahit na malubhang nasugatan, nakaligtas pa rin si Xian ng sapat na panahon para makatanggap ng tulong, lumapit si Rafina sa kanya at tinulungan siyang itaas ang kanyang gauntlet habang nagsisimula siyang mag-ipon ng mahiwagang enerhiya. Kasabay nito, naghanda si Ainswill ng mas malaking fire spell, na balak tapusin ang lahat sa isang atake lang, ngunit kinailangan ni Xian ng mas maraming oras, dumating ang pagkakataong iyon nang maglunsad sina Grast at Wayne ng isang koordinadong atake. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nagawa nilang putulin ang isa sa mga braso ng demonyo, ang pinsala ay sa wakas ay lumikha ng pambungad na kailangan ni Xian, gamit ang bawat kaunting mahiwagang enerhiya na naipon niya, nagpakawala siya ng isang purong atake, ang pagsabog ay bumangga sa spell ni Ainswill, isang malakas na pagsabog ang sumiklab sa buong larangan ng digmaan, nang mawala ang liwanag, ang demonyo ay tuluyang nasunog. Katapos ng labanan, at nang mapagtanto niyang nanalo na sila, sa wakas ay hinayaan ni Xian ang sarili na mag-relax. Matapos talunin si Ainswill, nanatiling walang malay si Xian sa loob ng isang buong linggo bago tuluyang nagising. Sinuri siya ni Cole at walang nakitang anumang pisikal na problema, gaman ang loob ng kanyang mga magulang at ni Grast nang makita siyang gising. Ngunit ang unang inaalala ni Xian ay kung nakaligtas ba ang lahat sa labanan, mabuti na lang at nalaman niyang ligtas ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, labis na nagdusa ang lungsod, ang pag-atake ni Ainswill ay sumira sa malaking bahagi ng bayan, at maraming residente ang namatay. Sinisi ni Xian ang kanyang sarili sa trahedya, ngunit mabilis na isinara ni Cole ang kaisipang iyon. Ipinaalala niya rito na kung wala ang mga ginawa niya, malamang nawasak ang buong lungsod. Habang nag-uusap sila, napansin ni Xian na tila hindi pangkaraniwang maliwanag ang kanyang silid. Noong una, inakala niyang araw pa, ngunit hating gabi na pala. Ang liwanag ay nagmumula sa kanya. Ang kanyang mahiwagang enerhiya ay tumaas ng husto pagkatapos ng labanan kaya't kitang-kita itong kumikinang sa paligid ng kanyang katawan, bagamat ang kanyang kapangyarihan ay lumago ng daan-daang beses, naniniwala si Xian na kulang pa rin ito sa lakas na taglay ni Ainswill. Matapos matutunang kontrolin ang labis na enerhiya, agad siyang humiling na dalhin kay Marie, sa loob ng maraming taon, pinaghihinalaan niya na ang isang napakalaking dami ng mahiwagang enerhiya ay maaaring makapagpagaling sa sakit na panghihina, ngayon ay mayroon na siyang sapat na kapangyarihan upang masubukan ang teoryang iyon. Nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang kapatid, inilipat niya halos lahat ng kanyang mahiwagang enerhiya sa kanya, dahan-daang iminulat ni Marie ang kanyang mga mata, pagkatapos ng 2 taong pagkakulong sa sakit, sa wakas ay nagising na siya. Pumutok ang emosyon sa silid ng mapagtanto ng kanilang pamilya na gumaling na siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng pag-asa. Dahil sa tagumpay, sinimulan din ni Xian ang paggamot sa ibang mga pasyente. Isa-isang gumaling ang mga biktima ng lethargy disease. Kalaunan, tuluyang nawala ng tao ang klinika ni Dr. Alphonse, nang tuluyang nalutas ang krisis. Itinuon ni Xian ang kanyang pansin sa isang tanong na bumalat sa kanya sa buong buhay niya. Gusto niyang malaman kung saan talaga siya nanggaling, upang makahanap ng mga kasagutan. Siya at ang kanyang pamilya ay nakipagkita sa Duke. Isiniwalat ng Duke na si Xian ay nagmula sa sinaunang Legre clan, isang maalamat na lahi na kilala sa kanilang pulang buhok, pulang mga mata, at kahusayan sa pangkukulam. 1,000 taon na ang nakalilipas, ang angkan ay gumanap ng isang mahalagang papel sa digmaan laban sa mga demonyo at ginamit ang kanilang kapangyarihan upang selyuhan sila, bago ang kanilang pagkatalo.
Nagpakawala ang mga demonyo ng isang pangwakas na sumpa na halos lipulin ang buong angkan. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang lahat na ang lahi ng Legra ay naglaho na. Pagkatapos, 12 taon na ang nakalilipas, isang misteryosong babae ang lumitaw sa harap ng reyna na may dalang sanggol. Ang sanggol na iyon ay si Xian. Sinabi ng babae sa reyna na ang bata ay magiging isang liwanag na may kakayahang magligtas ng mundo balang araw. Nagtiwala sa kanyang mga salita, tinanggap ng reyna ang bata, ngunit nakipag-ayos siya sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan upang palakihin ito ng palihim. Ang mga kaibigang iyon ang naging mga magulang ni Xian. Ipinaliwanag ng duke na ang kanyang mga magulang ay pinagkalooban ng honorary noble status ng reyna at binigyan ng isang liblib na nayon upang pangasiwaan. Laking gulat ng lahat ng aminin ni Xian na alam na niya na siya ay ampon. Narinig na niya ang katotohanan ilang taon na ang nakalilipas, ngunit wala pa ring nagbago sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay ang mga taong nagpalaki sa kanya ang kanyang tunay na mga magulang. Napansin din ng duke na hindi kayang ipaliwanag ng kanyang pinagmulan ang lahat ng kanyang kakaibang kaalaman. Sumagot lamang si Xian na maraming bagay ang tila natural na umiiral sa kanyang mga alaala. Bago sila umalis, ipinaalam sa kanya ng duke na malamang na malapit nang dumating ang isang maharlikang imbitasyon mula sa reyna. Di nagtagal, gumugol si Xian ng ilang oras sa pakikipag-usap kay Marie. Inihayag niya na kahit hindi siya makagalaw o makapagsalita noong siya ay may sakit, naririnig pa rin niya ang mga boses sa paligid niya. Ang mga boses ni Xian at ng kanilang mga magulang ang nakatulong sa kanya na manatiling matino sa loob ng 2 taon na siya ay nakakulong sa loob ng kanyang sariling katawan. Kalaunan, nakauwi ang pamilya pagkatapos ng kanilang mahabang pamamalagi sa lungsod. Nang maibalik ang kapayapaan, muling nagsimulang magtuon si Xian sa pagsasanay. Habang pinag-aaralan niya ang lahat ng natutunan niya tungkol sa mahiwagang enerhiya, nakabuo siya ng isang teorya. Naniniwala siya na ang hindi pangkaraniwang pisikal na kakayahan ni Marie ay nagmula sa hindi namamalayang pagsipsip ng mahiwagang enerhiya bago siya nagkasakit. Ito ang nagtulak sa kanya sa isang bagong tuklas. Sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng mahiwagang enerhiya sa kanyang katawan, lubos niyang napahusay ang kanyang pisikal na kakayahan. Ang pamamaraan ay nagbigay daan sa kanya upang tumalon ng mataas sa hangin at gumalaw ng may lakas na higit sa karaniwan. Pinangalanan niya ang teknik na boost. Naalala ang harang na ginamit ng Ames Wheel noong kanilang labanan. Natuto rin si Xian kung paano lumikha ng mga mahiwagang kalasag. Sa pamamagitan ng pagsasama ng boost at defensive magic, pinalakas niya ang puwersa ng kanyang mga pag-atake at gumawa ng malaking butas sa isang puno. Nagpatuloy ang kanyang pagsasanay hanggang sa dumating ang isang maharlikang sulat. Ipinatawag siya ng reyna sa kabisera. Dahil alam niyang ito ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, nagpaalam si Xian sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Bago siya umalis, binigyan siya ni Marie ng kwintas para maalala sila. Si Rafina ang inatasang sumama sa kanya sa paglalakbay. Habang naghahanda ang royal escort para umalis, tiningnan ni Xian ang mga taong sumuporta sa kanya sa lahat ng bagay sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay nagpalutang sina Xian at Marie ng tig-iisang globo ng liwanag sa ere, na sumisimbolo sa kanilang muling pagsasama balang araw.